May babala si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Mananagot kayo kung mamatay si FPRRD. Bakit naman kaya nasabi to ni Sara Duterte? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Ayon po kasi dito sa balita, matinding babala ang binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban sa Malacanang at International Criminal Court kaugnay ng umano'y peking welfare check na isinagawa sa Hague Detention Unit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pala yun. Kaya nagbabala si Sara kasi nagkaroon po ng welfare check. Peking welfare check daw. Ayon, syempre, sa mga Duterte. Ayon pa kay VP Sara, malinaw na pang-aabuso sa patakaran ng consular visits ang ginawa ng mga opisyal na pumasok sa kulungan gamit ang maling dahilan. Idiniin niyang simula pa noong Marso ay halos araw-araw may dumadalaw na kaanak upang tiyakin ang kalagayan ng dating Pangulo. So gustong linawin ni Sara Duterte na meron daw pang-aabuso doon sa patakaran, doon sa pagbisita ng mga opisyal na pumasok daw sa kulungan gamit ng maling dahilan. Ano kaya yung maling dahilan na yun? Para bang hindi naman kailangan yung welfare check na yun dahil araw-araw daw may kamag-anak na dumadalaw kay Digong. So, mariing binalaan ni VP Sara ang ICC at gobyerno kung magpapatuloy ang ganitong sham welfare checks, kailangan sagutin ng ICC at Philippine government kung may mangyaring masama kay FPRRD kasama na ang pinakamasaklap ang kanyang pagkamatay sa kustodiya bilang direktang resulta ng mga intrusyon na ito. Teka muna, kung welfare check naman ang dahilan kung bakit binibisita ng konsul itong si Digong, anong masama doon? Tinitiyak lang ng gobyerno natin at ng ICC malamang ang kalusugan ni Digong dahil sinasabi nga ni Kaufman, malala na daw ang kondisyon ni Digong, hindi na nga daw makaalala at parang ano ba yun, may dementia or may Alzheimer's? At bilang isang Pilipino, siyempre, sisiguraduhin ng ating gobyerno na nasa maayos na kalagayan si Digong. Teka muna. Mukhang may naaamoy tayo dyan Kasi sinasabi ni Kaufman na unfit na to stand trial si Digong. Dahil hindi na nga daw makaalala ng kapamilya. Iba-iba na yung sinasabi at marami nang nakakalimutan. Pero parang taliwas yan sa sinasabi ng mga kamag-anak mismo. Pero ang dagdag ni Sara, hindi kayo kailangan ni FPRRD. Ang aming pamilya ang mag-aalaga sa kanya. Na naman, kayo talagang mga Duterte kayo. Ang yayabang ninyo Samantalang si Kaufman humihingi ng tulong kay President Bongbong Marcos. Tapos kunwari pa kayo na hindi nyo kailangan ang tulong dahil ang pamilya ninyo ang mag-aalaga sa kanya. Nung una, sinabi ninyo, Pilipino si Digong. Dapat wag siyang pabayaan ng mga Pilipino. Ngayon naman binisita siya para matiyak ang kanyang kalusugan, umaalma kayo. Unless meron kayong itinatago. Parang ayaw nyong mabuko na hindi naman pala unfit si Digong to stand trial. At hindi naman pala siya nag-uulyanin. At hindi naman pala siya nakakakalimot. Dahil yung mga kwento ni Sara Duterte, sinasabi niya na okay ang kanyang ama, nag-uusap nga daw sila ng mga tungkol sa politics, kung ano ang nangyayari sa bansa tulad ng maanumalyang flood control projects na yan, at kung ano-ano pa. Kung tutuusin, kung talagang nawawala na sa sarili si Digong, hindi nyo na sana siya binabalitaan ng mga negative dahil makakadagdag lang yon sa kanyang stress. So ngayon, hindi daw nila kailangan ng tulong ng gobyerno at ni President Bongbong Marcos. Sabihin niyo yan sa abogado ninyo. Huwag na siyang magsasalita, nahihingi pa siya ng tulong kay President Bongbong Marcos para maiuwi sa Davao. Or baka naman kasi
porque may nakuha na kayong bansa na kakanlong kay Digong, kung sakaling siya ay mabigyan ng interim release, out na kagad. Hindi na kailangan ng tulong ni President Bongbong Marcos. Pero okay, hindi nyo kailangan ng tulong ni President Bongbong Marcos. So be it. Pero itong inaakusa ni Sara Duterte na peke daw itong welfare check sa tatay niya, ay malamang yan. Ayaw nilang mabisto na hindi naman pala malala ang kondisyon ng tatay nila. Dahil sabi mismo ng ex-wife ni Digong na si Elizabeth Zimmerman nung siya ay bumisita noong September 23, yung pong araw ng basahan supposedly ng charges kay Digong, ang sabi dito sa balita, Elizabeth Zimmerman and Isabel Duterte, former President Rodrigo Duterte's ex-wife and granddaughter respectively, say Duterte is well and very engaged after visiting him at the International Criminal Court Detention Center in The Hague on Tuesday, September 23. Tuesday was meant to be Duterte's confirmation of charges hearing, which was postponed due to supposed issues in his fitness for trial. So kung may issue talaga sa kakayahan ni Duterte na humarap sa trial, bakit sasabihin ng ex-wife niya that Duterte is well and very engaged? Ibig sabihin, nakikipagkwentuhan talaga, nakikipagpalitan ng kuro-kuro, at very alert siya kasi he is well and very engaged. So, ibig sabihin, alive na alive at walang bahid ng pagkakakalimot. Buko na kasi. Kaya siguro umaalma si Sara kasi masisira yung naratibong gusto nilang iparating sa mga Pilipino na si Digong ay mahinang-mahina na, malala na ang kondisyon, hindi na makausap dahil hindi na makakilala, kaya dapat ibasura na lang ang kanyang mga kaso dahil kawawa naman yung 80-year-old na tatay nila dahil powerless na, wala na rin namang magagawa. So, ganun na lang yun. Pero yung ginawa niyang karumal-dumal, ang pagpatay, na siya mismo ang umamin. Yun naman po kasi ang kaibahan nun. Yung ibang mga nakakulong at mga nasintensyahan o yung mga inakusahan, dinideny nila na sila ang gumawa ng pagpatay. Pero sa kaso ni Rodrigo Duterte, siya po mismo ang umamin. Not once, not twice, not thrice, but so many times over. Kinikilala niya at inaamin niya ang mga nagawa niyang pagpatay. Kaya nga nakakapagtaka itong mga DDS. Aminado yung kanilang idolo na siya ay mamamatay tao, and yet sinusuportahan ninyo. Hindi ba parang taliwas yan sa inyong relihiyon? Kung may relihiyon man kayo, kung ano man ang relihiyon ninyo. Dahil sa batas ng ating relihiyon, bawal ang pumatay. Pero sinusuportahan nyo yung taong aminadong siya ay mamamatay tao. Hindi ba conflict yun? Kahit na anong sabihin ninyo na ginawa ni Digong yan para sa bansang ito, the end will never justify the means. Pero, mali nga ba talaga ang ginawa ng konsulado natin? Ayon po sa Rule 117 of the Rules of Procedure and Evidence, as well as the Vienna Convention on Consular Relations, the ICC follows that rule, which is Rule 117, when it comes to consular assistance. These provisions clearly state that consular officers may visit, converse with, and correspond with their nationals detained by the ICC. Consular representatives are also tasked with ensuring that the detainees' rights are respected, that they are treated humanely, and that they receive proper legal assistance. Moreover, such visits remain subject to the security and administrative arrangements of the detention facility na pinayagan ng ICC ang pagbisita kay Digong. Ito naman ang pahayag ng DFA sa alegasyon ni Sara Duterte that the Philippine government endangered the life of former President Rodrigo Duterte by conducting a wellness check on him without their family's consent. Ito talaga ang parang malabo sa akin eh.
paanong ma-endanger o malalagay sa panganib ang buhay ni former President dahil lang sa pag-conduct ng wellness check sa kanya? Well, dahil wala daw family's consent. Pero ayon po sa Philippine Embassy, officials from the Philippine Embassy in The Hague visited former President Rodrigo Roa Duterte at the detention center of the International Criminal Court to conduct a welfare check. So, doon pa lang sa salitang welfare check, they visited the former president to see how his welfare was. Sinisigurado nila na nasa mabuting kalagayan si ex-president. So ano ang magiging dahilan para malagay sa panganib ang buhay ni Digong? Sabi pa dito, this is in line with its functions under the Vienna Convention on Consular Relations and relevant Philippine laws to protect the welfare of all Filipinos. This is a duty of all Philippine Foreign Service posts and is no different from what the DFA does for other Filipino citizens who are in detention abroad. So, ginagawa lang po ng gobyerno natin ang trabaho nila. Sabi pa ng ICC spokesperson, consular visits to detained persons are always conducted with the approval or the request of the person in detention in accordance with the Rome Statute, applicable rules, and international standards. So, ibig sabihin, may abiso naman pala ang DFA sa ICC at kay FPRRD at pumayag naman na pwede siyang mabisita. O baka ayaw lang talaga ni Sara na maisiwalat ang totoong kalagayan ni Rodrigo Duterte. Dahil kahit na anong isipin ko, paanong ma-endanger yung buhay ni Digong kung binisita siya ng mga taga-consul ng Pilipinas? Para kasi ang ginagawa ni Sara, talagang kailangan niyang i-twist lahat ng ginagawa ng gobyerno natin. Kailangan may makita siyang negative sa bawat galaw ni President Bongbong Marcos at ng gobyerno nito. Kailangan imulat ni Sara Duterte ang mga Pilipino na walang tamang ginagawa ang ating presidente. Kaya nga pati yung laban sa korupsyon ni PBBM ay hindi sinuportahan ni Sara Duterte at ng mga DDS. Halos buong Pilipinas ang sumuporta kay President Bongbong Marcos sa kanyang laban kontra korupsyon, pero si Sara Duterte nagpunta ng Japan para mag-rally. At ang mga DDS hindi nakiisa laban sa korupsyon. Ang sigaw nila, bring him home. Bakit? Sa tingin ninyo, makakauwi pa si PRRD? Lalo na at naisampa na yung mga kaso laban sa kanya? At hindi po pwedeng ibaliwala yung mga kasong filed against Duterte. Yan po ay crimes against humanity. So kahit na paikutin pa ni Sara Duterte at sabihin niyang nanganganib ang buhay ni Digong nang dahil sa pagbisita ng konsulado ng Pilipinas kay Digong, mukhang hindi na po niya mapapaniwala ang taong bayan. Sabi naman ng abogado nilang si Attorney Kaufman, yun daw pagbisita ng Philippine Embassy was calculated to obtain intelligence regarding his medical condition, saying that it was not coordinated with the defense. Sinabi na nga na may karapatan ang embahada na bisitahin ang kanilang mga nasyonal. And Digong is a Filipino national. At may basbas yan ng ICC at sinabing yan ay ipinaalam kay Rodrigo Duterte. Pero ang dahilan ni Kaufman, yun daw ay calculated to obtain intelligence tungkol daw sa medical condition ni former president. So halatang halata na nagsisinungaling itong si Kaufman nung sinabi niya na Rodrigo Duterte is unfit to face trial, na lumalala ang kanyang kondisyon. Bakit natatakot silang malaman ng ating gobyerno kung ano ang totoong kondisyon medikal ni former president? Kung wala kayong itinatago, wala kayong dapat ikatakot, sinabi na nga ng ex-wife.
that former president is well and very engaged. Actually, yan din ang sinabi ni Katie Duterte na okay ang kanyang ama. Maliban na lang siyempre sa mga nararamdaman ng isang 80-year-old man. Sabi pa ng DFA, the embassy's visit is in line with its functions under the Vienna Convention on Consular Relations and relevant Philippine laws to protect the welfare of all Filipinos. Hindi po exempted si former President dyan. At may karapatan ang ating embahada o ang ating gobyerno to look after the welfare of each and every Filipinos, lalo na yung mga nakakulong. Gusto lang talagang palabuin ng mga Duterte ang issue na yan para lumabas na may ginawa na namang anomalya itong gobyerno ni Bongbong Marcos and they are endangering the life of the former president. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.